Issue ngayon, PhilHealth. Mga king-ina nyo, PhilHealth ang issue ngayon. Kung paano tinarantado ng gobyerno, tinakaw ng gobyerno ang pera ng PhilHealth na pinababalik ngayon pero hindi na maibalik. Bakit? Putang ina, nasa bulsa niya ninyo. Araw mga banateros, at eto na nga, bigla po tayo napagawa ng video. Bakit to? Kasi meron na namang nagpapakalat dyan na kesyo tumakas na daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil dito sa ICC na to. Una sa lahat, mga putang ina nyo. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga putang ina nyo. Bakit kanyo? Alam nyo, kung sino mang nagpapakalat na to, ito, may nabasa ako Natunugan. Ito ang title Natunugan. Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors. But Panelo says he's meeting OFW. Isa pa, mga putang ina nyo. Hindi totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na namin ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na. Planado na ito. Hindi pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. Hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mahigpit po sa gobyerno ng Hong Kong. Hindi pwedeng lumagpas ng bilang. Kailangan yung oras sakto or else papatayan ka. Bawal ang late. Hindi pwede katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas na nalilate yung ibang mga kandidato. Hindi pwede dito yan. Nandito po kami sa Hong Kong ngayon. Ngayon mismo. Mga putang ina ninyo. Alam nyo, ang ganda ng ng dating ko dito sa Hong Kong kasi medyo malamig-lamig pa ang panahon dito sa Hong Kong. Pagdating nung nagbasa ako nung galing ako sa airport, papunta na ako sa hotel. Abay, nabasa ko, Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. Abay, mga putang ina nyo talaga. Nakakainit kayo ng ulo. Ako, hindi ako iniiwasan ko na magmura. Iniiwasan ko na magmura. Pero nung nabasa ko to, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Sabi ko, tangina ninyo, dumi ng isip nyo. Ang hirap-hirap preparation dito. Ayos mo. Inayos ng mga taga-KOJC to, PDP laban, inayos ng Duterte team mo. Lahat ito inayos nila. Matagal na pagpaplano ito. Bakit kanyo? Remember, nung 2016, tandang-tanda ko bakit to. Kami personal ang nagpuntat ng kampanya. We represent PRRD nung time na yun. Ang Mocha Girls, alam nyo yan. Lumabas pa nga yung video. Ako po yung nag-video nun tingnan nyo, si Mocha nagsasalita. Dito, yung para kay Duterte, punong-puno ng tao. Tapos, sinabi niya, tumingin ka sa kanan. Ako yung nag-video nun. Walang tao. Si Lenny Robredo nun. At saka yung si Mar Rojas. Nandun pa sila, sila Corina. Lahat ng taga-ABS-CBN nandun. Ayun ay makasaysayang nangyari sa Hong Kong. At alam nyo, isa yan sa nagdikta ng pangkalahatang trend para sa mga OFW. Kasi alam naman po natin, Hong Kong ang isa sa pinakamadami. Aside from Middle East as a whole. Kasi Middle East, marami yan, di ba? Iba't ibang bansa po yan. Marami yan. Kaya marami sila. Pero dito kasi, isa to Hong Kong. Yung isang bansa na to Hong Kong, grabe ang OFW dito. Nung nagpunta po kami dito, kitang-kita po namin ng tindi ng followers ni Pangulong Duterte dito. And we reported it at that time. As a matter of fact, nung nanalo si Presidente Duterte nun, isa kami sa inatasang bumalik at magpasalamat. Ang Mocha Girls, si Mocha Uson, para bumalik at magpasalamat sa mga suporta sa mga OFW kay Pangulong Duterte. At kasama po nun si Inday, BP Sara Duterte. Kasama po siya nun. Pero this is the first time na pupunta si Pangulong Duterte dito na may rally. Okay? First time. Nakapunta si Pangulong Duterte dito, alam ko, hindi rally yun. Pero nagpunta siya dito, ngayon lang yung rally. Kaya handang-handa. Kasi, alam nyo, yung venue bukas, ako nga, sinabi ko dun sa organizer, maliit yung venue na yan. Kasi yung kami nun,
Ano na ito? Labas ho ito ha, sa labas. Pero punong-puno. Ito ngayon nasa stadium lang. Sabi ko siguradong mapupuno yan. Paghandaan nyo yan. Dahil iba ho ang mga OFW ng Hong Kong. Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong. Talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito. At paninindigan nila. Kaya nga ako, mga kababayan, ngayon in-upload ko ito umaga ng Sunday. Upload ko po ito Sunday ng umaga. So napapanood nyo ito Sunday ng umaga. Panoorin nyo po ito. Dahil alam nyo, nakakainit ng ulo. Napakatarantado ninyo. Alam nyo yung ICC na yan? Putang ina, ilang beses nang sinabi ni Trillanes na ayun na yung ICC. O hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka na lang na buwan na to. Hanggang dito ka na lang. Aarestuhin na. Aarestuhin na. Putang ina, ba't siya na-aresto? Ba't tayo susunod doon? Hindi naman, ano ba tayo? ICC country? Tayo ho ba'y membro ng ICC para arestuhin si Duterte? Abay, gago pala kayo. Ano pinalalabas ninyong timakas si Pangulong Duterte dito sa ICC? Abay, mga hindot kayo, mga animal kayo. Hindi ako, ayoko talaga magmura pero sabi dito, basahin ko ha. Former President Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7 amid growing speculation about possible issuance of ICC arrest warrant against him. Alam mo yung bulong-bulungan na yan? Putang ina, parang bulong-bulungan yan ng mga kapitbahay nyo eh. Na lahat walang katotohanan. Puro mga chismisan lang yan. Ang tagal na niyang bulong-bulungan na yan. Di ba si Trillanes noon? Buwan nagsasabi, malapit na, arestuin na siya dyan. Ito, pagkatapos ng buwan na ito, arestuin na siya. Kaya ganyan siya, arestuin na siya, arestuin. Ano, may nangyayari ba? May nangyayari ba? Wala naman kasi arestuin siya dyan, arestuin. Gunggong pala kayo Di ba? Ito sabi pa dito. Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight ganto, which departed Ninoy Aquino at 8:41 a.m. Learn talaga, Politico learn. Lumabas sa social media yan. May video yan na mga nagbibideo sa kanilang mga tao. Kalat na kalat yan sa social media. Tapos, Politico Lord, parang naka-scoop kayo ang datingan. Na-scoop namin na lumabas. Parang patagong lumabas si Duterte. Tumatakbo si Duterte na parang patago. Abay, gago ba kayo? Kung patago yan, hindi mabibideo yan ng kusino-sino. Ang dami yung video na lumabas. Bumati pa siya dun sa mga tao. Bumati pa siya dun sa crew nung eroplano. Nagka-late-late na nga. Hindi ko alam kung nagka-late-late Pero di ba, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi ho yan tinago. Kasi, parang politiko just learn, blah, blah, blah. Napakataran. Wala akong masasabi sa inyo, ha? Talagang ano kayo, Sabi dito, parang ang dating kasi 8:41 daw at nag-arrive ng 10:25. Parang ganun, Tapos Duterte, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dismiss rumors. Boy, naturalmente. Siguro malamang sa malamang, isa ho yan sa mga nag-a-announce. Isa ho yan sa mga nag-a-announce at sinasabing darating si Duterte sa Hong Kong. Pinopromote yan Pinost ko pa nga yan May poster po. At saka ho yan, ano ho yan? Nationwide. Actually, first time, pinag-usapan namin yan Hong Kong. Tapos Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay yan. It was all prepared. Tapos sasabihin nyo, parang binigla, itinago. Gusto ko kayong fake news. Di ba? Sabi nung baklang congressman na yun, fake news. Tapos sasabihin nyo, parang itinago. Na tumakas, pumunta doon para lang igunggong kayo. Tingnan nyo yung poster niyan. Papakita natin dyan. Pakikita natin. Ipopost ko yan sa comments. Yung poster na yan, paano mo organize yan ng sabay-sabay na bigla isang araw? Pinost namin yan. Gumawa kami ng event kasi arestuin si Duterte. Kaya gumawa kami ng nationwide event. Tarantado ba kayo? Hindi, alam mo yun? Ito yung inorganisa ng PDP, Duterte team, at higit sa lahat ang KOJC. Ang nag-facilitate talaga niyang KOJC, buong nationwide. Kaya nga, kaya nga team pansinin ninyo, tama talaga yung sinasabi ni Pastor Kibuloy.
na kaya siya inipit noon dahil alam ng administrasyon na ito na talagang malaking kontribusyon ang gagawin ni Pastor Kibuloy. Lahat ng events ng PDP ni Pangulong Duterte ay kasama ho ang KOJC at kita nyo naman pag KOJC o si Pastor o ang SMNI ang nag-ayos o yung tinatawag nating team po ni Pastor ang nag-ayos, siguradong maayos, organisado at yan ay plan ahead. Ano to, kumuha lang kami ng ticket basta-basta? Hindi, tatakas si Duterte, kuha tayo lahat ng ticket, maulul. Ganon? Ano pala kayo eh? Ano sasabihin nyo eh? Lahat kami nakapunta, may ticket na ako mula nung una-una pa lang. Ina-announce na nga namin po, abangan nyo kami. Eto may papakita pa ako, sandali lang, may papakita pa ako, mga punyeta kayo. Ito pala yung kwarto ko sa Hong Kong. Ipapakita pa ako sa inyo, ha? Ito,